May mga pamilyar na mukha na nagpakita ng interes na tumakbo bilang senador. Sa unang araw pa lang ng paghahain ng kandidatura para sa 2025 national at local election, meron ng isang re-electionist, isang House lawmaker at ilang dating kandidato sa eleksyon na nag-file ng Certificate of Candidacy sa Manila Hotel. Kabilang dito si Senate Majority Leader Francis Tolentino na bahagi ng senatorial slate ng administrasyon sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. Matatandaang bumitaw si Tolentino sa Partido Demokratiko Pilipino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I still hold President Duterte in the highest esteem. There's no bad blood, so to speak. I still respect him. What I did was not just a mere political decision. It has to be something aligned with my personal principles. Nagnanais namang pumuntang Senado mula House si Agri Party List Representative Wilbert Lee, ang kauna-unahang naghain ng COC para maging senador. Ang gusto niya, sapat na kita at gaya ng ilan pang senatorial aspirant, pagpapabuti ng sektor ng kalusugan. Ang libreng gamot at pagpapagamot na karapatan po ng bawat isang Pilipino, yun po yung atin pong ipinaglalaban. Ang dating presidential candidate na si Joey Montemayor hindi rin nagpahuli. Masyadong napapabayaan ng ating health sector, no? Mga nurses, doctors, lalo na sa ating gobyerno, no? Napakababa ng sweldo. So nawawala ang motivation to serve. May iba ring nais maging senador sa unang sabak nila sa politika. Kasama riyan ang vlogger na si Mark Gamboa na ibinida ang kanyang advokasya para sa pagpapalawak ng internet access at pagtayo ng 24/7 na opisina para sa pagre-report ng fake news. Meron pang isang linggo ang mga gustong tumakbo para maghain ng kanilang COC dahil magsasara ito sa October 8. Kabilang sa mga nag-anunsyong tatakbo sa Senado sina dating Vice Presidential candidate Kiko Pangilinan ng Liberal Party at ang mga senador na sina Amy Marcos, Bato de la Rosa at Pia Cayetano. Para sa Agenda, Agatha Gregorio, PNC.